Kaya sa kahit tumakulong na tayo sa salita ng Diyos, kaya narinig mo si Brother Justin. Praise God, purihin ng Panginoon sa umaga ito. Isang palakpak sa Panginoon. Talagang nakila ang Diyos sa bawat isa. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kumandin ay lubos na pasalamat na sa mga narinig ko sa mga huling araw ay patuloy na inaaliw ako ng Diyos sapagkat kung sa ngayon ay narinig ko at hindi ako tumugon, mga kapatid, ay huli ng lahat para sa akin lang yun, mga kapatid, sapagkat mabuti ang Diyos na may panahon na binibigay ng Diyos sa tao para maghanda o para maligtas, sapagkat kung hindi niya gagawin yon, kung hindi magbibigay babala ang Diyos sa kanyang iglesia o sa bawat tao, maging sa panahon ni Noah hanggang sa panahon natin ngayon, walang maliligtas, mga kapatid. Kaya mabuti ang Diyos sa ating lahat. Kaya ako man din ay magbabasa lang, mga kapatid, sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Efeso, sa mga taga-Efeso, chapter 6, verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Yan. Mga anak, magsitalin pa kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito yung matuwid. Sinong mga magulang dito? Praise God. Ako, sabi ko nga, hindi ko kinoconsider may yung sa aking sarili na magulang ko. Sila sister-in-law, yan yung mga magulang. Ating mga gawa, consider na magulang. Pero bata-bata pa naman, kapatid, na magsitalima sa English yan, sabi, obey. Tama ba, obey? Sige mo sa English. Obey ba o kumag? Ayun, sumunod. Sa Tagalog, balik mo na lang. Religion. Kaya, sabi ko nga, kung ang ating mga magulang sa Panginoon ay nakita niyong nagsisikap, purihin ng Panginoon sapagkat maging sila ay naging kalakasan sa atin, mga kapatid. Si Sister Lo, hindi man siya palaging tumatayo dito, pero lahat kayo o maging ako ay naging kalakasan sa aking pananampalataya. Ibig po ba, mga kapatid? Hindi ko alam sa inyo, mga kapatid, pero para sa akin, hindi man siya gaanong nagsasalita. Pero dahil sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay nakita ko yung kanyang pagpapagal sa iglesia. At ito, yung dahilan, magsitalima kayo. Yun yung ibig sabihin. Matuwid ba na sila man ay makita natin na talagang nagsisikap at kayo din tayo, mga kapatid. Yun lang, mga kapatid. Verse 2. Igalang mo ang iyong ama at agina siyang unang utos na may pangako. Sa mga anak, masunurin ba tayong lahat? Si Amen. Walang masunurin. Lahat masawarin. Alam nyo, in making decision o decision making sa isang pamilya o isang nanay o isang tatay, ano ba ang pinaka-extreme na desisyon para ang isang anak ay sumuway sa kanyang magulang? Madali lang naman, utusan mo yung anak mo. Ay mamaya, walang problema, okay lang naman yun. Ano bang desisyon ang pinakamabigat na susundin ng magulang sa kanyang nanay o sa kanyang ama maliban sa paglilingkod sa ating Panginoon? Sa tingin nyo, kapatid, alam nyo ba nung mga unang panahon, siguro nung bata pa ako, yung mga desisyon ng magulang, alam nyo ba, pagdating sa pagsunod sa magulang, mga dalaga, anak, ay huwag na huwag kang makikipag-asawa dyan. Sa totoo lang, yun yung pinakamabigat na desisyon o advice ng isang magulang sa kanyang anak. Tama ba na
yung magulang ay hindi niya ipapahamak ang kanyang anak. Amen po ba? Amen. Kaya yung pinakamabigat na pagsunod ng isang dalaga, isang binata na tungkol doon sa babae o sa lalaki. Hindi niyo ba alam na yung mga iba hanggang sa ngayon hindi pa rin magbati yung anak na babae dahil nga napangasawa nung anak na babae. Ayaw ng magulang hanggang ngayon, ayaw. Hindi pa rin sila kung sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka nakipag-asawa dyan, sinasabi ko sa iyo, hindi maganda ang buhay mo ngayon. Yun yung pinaka-extreme na desisyon ng isang magulang sa kanyang anak na mag-aaway sila dahil lang doon sa pwede bang pakialaman, pastor, yung puso ng anak pagdating sa mga desisyon na ganyan? Sa tingin nyo? Sa akin, oo. Para sa akin lang, oo. Bakit? Kasi magulang ako. Back to rule number 1. Ang magulang ay ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Yun lang, mga kapatid. Doon lang. Lahat ng desisyon ng magulang, hindi niya, ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Kaya pag mga talaga, pag sinabi ng mga magulang niyo na, uy, huwag kang, lalo na sa tagalabas, minsan talagang hindi ko alam kung anong magiging buhay niyo kung tagalabas. Hindi ko alam. Kaya mga kapatid, yun yung extreme decision, mga kapatid, na pwedeng sundin ng anak ang magulang. Bagamat hindi pinapakailaman ang inyong damdamin. Pero sa akin yun, madali lang yung mag-utos, hindi ka sinunod na anak mo. Okay lang yun. Yung kurso na kinuha ng anak mo, hindi ka sinunod ng magulang, walang problema doon. Hindi pinag-uusapan ko yun, mga kapatid. Yun lang nakita ko kasi noon pa man din, mayroon ng arranged marriage. Talagang pinag-aawayan ng magulang sa anak yan. Talagang very good sa kanila yun. Very sincere yung decision na yun, mga kapatid. Pero sa ngayon, hindi ko alam. For me, sa akin, mga kapatid, oo, papakilaman ko, kung adik-adik. Yung lalaki, ay mag-aaway kami, hindi lang yung anak ko, pati yung magiging manugang ko, ayaw ko. Di ba? Alam ko yung nararamdaman ng isang magulang at magulang din ako, mga kapatid. Hindi ako papayag. Talagang maghahasa ako ng itak kung ako tatanungin. Wala lang yun, damdamin lang yun, mga kapatid. Verse 3. Tama ba? Yung upang yumaon kang mabuti at ikaw ang mabuhay na malaon sa lupa. Praise God. Yun, tandaan niyo yun, mga anak. Verse 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan silang ayon sa saway ng aral ng Panginoon. Kung lahat ba ng anak ay masunurin, walang ama na nagagalit, pastor. Paniwala kayo sa akin. Kaya yun. Kaya kaming mga ama, pag masunurin lahat, hindi nagagalit yan. Yan ang totoo niyan, mga kapatid. And ayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit. Hindi magagalit ang tatay. Pag masunurin na doon sa verse 2, yung mga anak. Sigurado yan. Hindi ko lang alam yung tatay na galit na masunurin ng kanyang anak. Mabuti, magalit ba? Ay, hindi na usual yun. Verse 4. 5 pa lang. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaon ayon sa laman yung mga Panginoon. May takot at paningin sa katapatan ng inyong puso gaya ng kay Panginoon. 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Verse 7. Maglingkod ka na may mabuting kalooban na gaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. Nakalimutan ko yung verse, hinahanap ko eh. Sa kasaysayan ng doon sa Lucas yata yun, alam nyo ba yung 2 tao? Yung pumunta sa simbahan. Yung isa, nagpapasting pa. Pero yung isa, medyo makasalanan. Pero inuhusgahan niya yung isa na itong taong to makasalanan, ganito. Parang sa tingin niya, he or she is righteous.
Kaya itong verse na ito mga kapatid, natuwa ako sa pangangaral na ngayon na maging malaya na lahat. kasi we do not compare our faith to everyone. Hayaan nyo sila, hayaan lang. Yung ito, si Pablo, nakita din niya siguro yung mga taong ito na minsan hindi yung mga nagpupuri o nagsasamba, hindi sa paningin ng Diyos kundi sa tao lang. Kasi nakita niya, naisulat niya mga kapatid, this is a box o ito yung ministry ni Pablo na nakita niya yung mga mananampalataya din na ganito sila. Oh, may ganito ba sa atin? Wala naman, di ba? Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya natuwa ako sa flow ng Espiritu ng Diyos sa iglesia ito. Malaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi ang tagapaghatol hindi sa tao, kundi ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi ko, oo nga naman, purihin ang Panginoon. Napakagandang mga sa ating panahon, iba't ibang panahon, iba't ibang karunungan ang Espiritu ng Diyos na dumarating sa atin, mga kapatid. Kaya huwag naman yung abusuhin yung kalayaan, sabi nga ni Pastor. Do it na tayo ay magpakatapat sa Panginoon. Verse 8, itong pinakamaganda sa lahat na nabasa ko. Sa English na lang. May pagkakaiba minsan sa English. Knowing that whatsoever good thing any man do it, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Ibalik mo sa Tagalog. Tingnan natin. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon, mga kapatid. Napakagandang versikulo, mga kapatid. Ano bang supporting verse nito? First Thessalonians 5:21. Tingnan mo nga, tama ako. Ayaw. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. All things, sabi doon sa ating nabasa, lahat ng bagay. Pero sa mabuti tayo, mga kapatid. Mayroon pang isang verse dito na supporting verse niya, 6 ng Galatians chapter 6 verse 8. Sapagkat ang nagasik ng kanyang sariling laman ang ipag-aani ng kasiraan, kadapuan ang nagasik ng Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Alam na natin ito, mga kapatid, kung sa laman ka gumawa ng isang bagay, balik mo doon sa verse 8 ng Ephesians. Ayan. Mabuting bagay, kahit nasa laman, mga kapatid, hindi ka man mananampalataya, mga politiko, nanalo ba yung mga kandidato nyo? Yung mga kandidato na hindi magandang ginawa sa laman o yung kanilang paglilingkod, nakita ng tao at ayaw na nila. Kaya kung maganda sana ang kanilang ginawa, siguro makakabalik. Hindi pinag-usapan kung anong ibig sa espiritu o pananampalataya. Lahat ito, mabuting bagay ng bawat isa, gayon din naman muling tatanggapin niya. Totoo po yun. Alam nyo kung bakit? May mga tao na sabihin na natin hindi kabilang sa atin o hindi man sila aware sa mga o hindi sila mataas yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi man sila nakaalam ng mga bagay na anong mangyayari o anong magiging ganito, pero mayroon silang puso. Ayan. Binabalik ba sila? Binabalik ba ng Diyos sa kanila ang ibinibigay nilang kabutihan din sa tao? Tama ba? Tama yung Biblia, mga kapatid. Hindi pinag-uusapan yung kung sino ka o ano ka. Pero ito, all things, sabi doon, mga kapatid. Kaya palakpakan natin
ng Panginoon. Ganun po ang sabi ni Apostol Pablo, talagang sa kanya napakagaling ang kanyang pagtuturo at pag-aaral sa kanyang kasaysayan, mga kapatid. Kaya yun, mga kapatid, purihin ng Panginoon na totoo, mga kapatid. Subukan nyo ang Diyos, sabi nga doon sa Thessalonians, subukan nyo ang lahat ng bagay, mga kapatid. Hindi mo masasabi na mabuti ang Diyos kung hindi mo nasubukan. Subukan mo Diyos tumalon doon sa may tulay sa lubong. Kaya kung niligtas ka ng Diyos, ay masasabi mo, mabuti ang Diyos. Di ba? Hindi, mababa lang naman yun, Pastor. At saka tubig yung yung kanyang babagsakan niya, hindi ka madidisgrasya doon. Kasi ginagawa namin yun nung bata kami. Talagang doon kami tumatalon, hindi ka madidisgrasya doon. Walang pan yun, okay lang yun. Praise God. Verse 9. Meron pa ba? Verse 9. At kayo mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. At iwan ninyo ang mga pagbabala, yamang na pag-alaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit. At sa Kanya ay walang itinatanging tao. Tingnan niyo mga kapatid. Verse 10. Sa katapos-tapos ay magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Verse 11. Mag-base kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Verse 12. Sapagkat ang ating pagkikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Dito na. Nakita ni Apostol Pablo, ang pagkikipagbaka natin hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa pamunuan. Ito na yung sinasabi ng huling panahon, na laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan. Ayan o, kadiliman, laban sa ukol sa espiritu kasamaan ng damong kaitasan. Yung ukol sa, yung sinasabing kapangyarihan, yan yung mundong ginagalawan na natin, mga kapatid. Yung gobyerno o yung sistema, ruler of this world. Mga kapatid, alam nyo, akala natin ito ay tungkol lang sa tao, tungkol lang sa bagay na mga diablo, na may nakita ka na may nakita kang, ibig sabihin, masamang tao. Pwede mong sabihin sa kanya na itong taong to, masama ito, mamamatay ito, ano pa mang ito. Madali mong iwasan. madali mo siyang hindi entertainin sa iyong buhay o sa bahay mo. Madali mong i-identify. Pero hindi po ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay itong pangyayari na huling panahon, yung kapangyarihan, yung rollers o kapamahalaan ng salibutan ito, ang ipapahamak din niya sapagkat ang namamahala ay hindi ang Diyos, ang namamahala ay diablo. Ang ipapahamak niya hindi lang yung laman, pati yung kaluluwa ng tao, mga kapatid. Hindi lang natin alam. Sapagkat yung ating pag-aaral, kapayapaan, hindi natin nakita. Mayroon doon na katiwasayan, safety. Yung katiwasayan at kapayapaan, pagsasamahin niya. Ano bang ibig ng safety? Sa ngayon, walang safety kasi baka pag sumakay ka ng eroplano at ang biyahe mo gasa, patay ka, delikado ka, baka pasabugin ka, walang safety, mga kapatid. Sigurado yan ay huwag nang mabiyahe. Barko man na nandoon sa gilid ng gasa ay delikado rin, walang safety, mga kapatid. Subukan mong maglakad dyan sa Metro Manila ng gabi. Kung babae ka, alam nyo, may sa babae, kung hindi i-rip yan, papatayin. Pag mag-isa lang, sigurado yan. Kasi doon sa may bandang, punta kami doon, bumiyahe kami sa Tunasan. Pagdating, kailan lang, itong taon lang na yung sinundan namin si Brother AJ, nabalitaan namin, malapit lang din para sa pinuntahan namin sa lugar na madilim. Yung safety, wala na talaga, mga kapatid, lalo sa mga dalaga.
Pero darating yung panahon, alam nyo ba, na yung safety at kapayapaan mangyayari. Walang krimen na mangyayari dyan. Walang mga criminal acts na gagawin ng isang tao. Bakit? Kasi may batas, may pamunuan, may kapamahalaan. Ibig sabihin ng kapamahalaan yung governance. May governance na talagang magiging safety at magiging maayos ang lahat ng tao. Pero, anong sabi ng ating tagapagturo, hindi pabor sa atin yun. Mga kapatid, hindi pabor sa atin. Yun ay kawalan natin. Totoo nga naman. Ulitin natin, laban sa ukol sa kasamaan ng tao kay Tasan. Verse 13. Dahil dito, magsikuha kayo ng kagayakan ng Diyos upang kayo ay magtagal sa araw ng masama. Sa tingin nyo, kailan ba yung araw ng masama? At kung magawa ang lahat ay magsitibay kayo. Yung araw masama, sa tingin nyo, sa tingin ko, kailan kaya yung araw ng masama? Sa kasaysayan ng sangkatauhan, magmula pa noon, nung panahon ni Noah, ay masasama na yung mga tao. Sinabi ng Biblia. Sa panahon ng Sodoma at Gomora, alam niyo ba yung dalawang anghel? Baka magkamukha nila, pastor, sila hindi ako. Magagandang lalaki, mga kapatid. Totoo yun, magagandang lalaki sila. At alam niyo ba kung sinong sumalubong sa mga dalawang anghel? Hindi babae. Basahin niyo ang Biblia, kundi mga lalaki at mga matrona. Basahin niyo, matandang babae at saka mga binata. Kung matandang babae ang tawag mo, matrona yan. Yung, sa totoo lang, wala kang mababasa sa Biblia sa Sodoma at Gomora na sumalubong sa dalawang anghel na mga dalaga. Kaya anong sabi nila? Narito yung mga dalagang anak ko, hindi nga nahawakan yung kanyang kamay ng mga lalaki. Dalagang dalaga, siguro mga 14 years old, 15, 16. Pero ayaw nila. Ang pinili ng mga lalaki, hindi ko alam, term kasi ng Biblia lalaki, pero wala kasing term na bading. Sa totoo lang, wala. At saka yung term na matandang dalaga, matrona sa mga kapatid. Sila ang sumalubong, pinipilit nilang buksan yung pintuan ng bahay nila. Kaya anong ginawa ng anghel? Nagalit din kasi nga mapapasok nila. Anong nangyari sa kanila? Nabulag sila, mga kapatid, kasi makapangyarihan yung anghel. Nabulag sila. Hindi nila alam kung anong nangyari. Dahil dahil sa kasamaan ng tao. Ngayon ang tanong, makatagal sa araw na masama. Si Pablo, hindi ba niya alam na yung kasamaan ng Noah at saka Gomora, hindi niya alam? Alam nito, nabasa nito eh. Pero mas matindi po ngayon. Yun ang ibig niyang sabihin. Mas matindi ang kasamaan ng tao. Bakit? Hindi ka naman na papatayin, pastor. Hindi ka naman na nila sasaktan, kundi bibigyan ka pa. Bibigyan ka pa ng magandang buhay. Bibigyan ka ng ganito sa isang kondisyon. Ang kapalit ay kaluluwa mo. Yan ang totoo dyan, mga kapatid. Noon, wala yan. Hindi kapalit, mamatay ka, di okay lang. Pero ngayon, hindi bubuhayin kanila. Sapagkat kung hindi nila gagawin yon, mga kapatid, wala silang maaakay na mga banal. Ang term ng Biblia ay banal. Wala silang maaakay. Kaya, mga kapatid, nakakatakot po ako, nangangamba po ako. Pag bibigyan ako na may pupunta sa akin ng bahay ng isang refrigerator, o isang kaban na bigas, o scholarship ng mga anak ko, o free tour to America, free tour to Canada, free tour to Australia. Nakakatakot po yun, mga kapatid. Hindi nyo ba alam yun? Nakakatakot yun. At kung magawang lahat ay magsitibay, ngayon, paano kayo makakatagal? May isang dako, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Doon, baka sakaling maligtas po ako. Purihin ang Panginoon. Praise God. Salamat sa
Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang pahayag ng Biblia sa atin. Amen. Tinuturuan niya tayo ng mga mabubuting pag-uugali. Amen. At ang Biblia ay tinuturuan din tayo ng kabanalan. At ang pinakamataas na itinuturo ng Biblia sa atin ay ang Ebanghelyo. Amen. Ang Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay may hiwaga at hindi maunawaan ng sinuman. Ang mabuting pag-uugali, mabuti. Sabi niya, huwag kang pag-away, huwag kang ipairal mo ang pag-ibig. Amen? Itinuturo ng Biblia yan para tayo ay maging payapa, tayo ay maging matiwasay, wala kang kagalit, wala kang kaaway. Maging panatag tayo. Amen? Patungkol naman sa kabanalan, tinuturuan tayo ng kabanalan para maluwalhati ang Diyos sa atin. Amen? Yan ang tinuturo sa atin ng Biblia. Sabi ko kanina, ang pinakamataas na antas na tinuturo ng Biblia sa atin ay ang Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay para sa ating ikaliligtas. Amen? Ang Ebanghelyo ay may hiwaga na kinakailangan ng intervention ng Espiritu Santo na siyang nagpapahayag sa atin ng lahat ng mga bagay na ito. Amen? Kaya, pinalaya na tayo ng Panginoon. Bakit? Nalaman na natin ang mga bagay na ito patungkol sa pag-uugali para tayo ay maging panatag, payapa. Amen? Sino dito ang may kaaway? Hindi pa yan malaya. Sino may kagalit? Hindi pa yan malaya. Kaya baguhin na natin ang ating sistema, ang ating sarili. Doon tayo sa salita ng Diyos. Amen? Tinuturuan na tayo ng maraming mga bagay. Kaya kung mayroon pa tayong mga hindi pa tayo panatag sa ating sarili, hindi pa ganap sa iyo ang salita ng Diyos. Amen? Gulong-gulo ka pa sa iyong patungkol sa iyong kalagayan bilang mananampalataya, hindi pa sa iyo ganap ang salita ng Diyos. Amen. Narito ang Biblia patungkol sa pag-uugali, tinuruan na tayo para ihanda tayo sa kabanalan. Amen? Kasama ng pag-uugali, ang karugtong nito ay sa kabanalan naman. Amen? Sa kabanalan. Godliness is next to holiness. Cleanliness is next to godliness. Mabuting pag-uugali is next to godliness. Patungo sa kabanalan. Amen? So, punta tayo doon sa mababang pagtuturo ng mga katuruan sa Biblia patungkol sa pag-uugali, patungkol sa sarili. Amen? Patungkol sa mga bagay na ito. What's next? Mag-level up ka ng panampalataya. Godliness. Kabanalan naman tayo. Kabanalan, manalangin ka na walang patid. Kabanalan, sumamba ka sa Diyos. Purihin mo ang Diyos. Sumunod ka sa salita ng Diyos. Ano pa? Ito ang mga bagay sa kabanalan. Pananamit? Considerable. Consider nyo rin yan. Dahil kung panlabas na nyo, ay nakikita kung anong kalooban mo. Consider din yan. Ngayon, meron tayong kalayaan ngayon. Doon nga ngayon nakatulong ng Diyos. Nagawa mo ba ang ayon sa kabanalan? Nagawa mo ba ang ayon sa mga bagay na ito? Wala na sa amin ang burden para kayo ay pwede, sawayin na pa namin kayo, pero yung patuloy na turuan, wala na sa amin ang burden. Open ang Biblia, lagi na tayo natuturuan patungkol sa kabanalan. Amen? At ito ang pinaka-kailangan natin para sa kaligtasan ng ating kaluluwa, para sa kaligtasan ng lahat, ang pagsunod sa Ebanghelyo. Ebanghelyo, maraming sangay, maraming itinuturo ng Ebanghelyo patungkol sa mga mananampalataya. Ang pagka-Diyos, ang hiwaga ng kabanalan, hiwaga, the mystery of godliness sa
Sa Tagalog kasi kabanalan. Pero sa English, godliness. Ang hiwaga ng pagka-Diyos. Amen? Ano pa ang mga ebanghelyong ito? Mga Gospels, itinuturo sa atin ng Biblia. Ito. Kagayakan ng Diyos. Magsimula kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makakatagal sa araw na masama. Kaligtasan yan. And this is the gospel in our faith na kung saan ito ang kailangan natin i-equip sa sarili natin. Tuloy niyo ang basa na yan. It is a gospel. Ebanghelyo ito para sa kaligtasan natin. Ang daming ebanghelyo sa Biblia na dapat natin matutunan at sinisikap ko rin namang ipahayag sa inyo ang mga bagay nito. Ebanghelyo ng paghahanda, kaligtasan din natin. Ebanghelyo ng isang dako, kaligtasan natin. Amen? Sige, sabihin ninyo, mayroon naman pwedeng magkaroon ng isang dako sa ibang dako. Pwede ba? Basahin natin mamaya. Siguro madadaanan natin yun. Amen? Ito ang ebanghelyo. Marami ebanghelyo. When it comes to faith in God, yun talaga ang pangunahing ebanghelyo para sa ating mga nanampalataya na tayo ay sumampalatayang may Diyos. Amen? At may isang Diyos. At ano ang niloob at ipinanukala ng Diyos. At ano hanggang sa ngayon ang mga bagay na gustong pangyarihin ng Diyos para sa atin. Knowing God talaga tayo. That is the gospel for our salvation. Amen? Ngayon, kung hindi man tayo abutan ng Diyos na buhay, it is salvation for us dahil sa pagsabuhay ng magulit. Mapapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay ng magulit sapagkat sa kanila ay wala ng kapangyarihan ang kamatay. Amen? Andito tayo, ang Biblia kumpleto. Amen? Sinimulan ng pangangaral ni Apostol Pablo, pag-ugali. Di ba, Ephesians 6:1? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Pag-ugali, sundin niyo sila. Yun ang nararapat. Makikitungo. Then verse 2, igalang ninyo ang inyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Amen? Pag-ugali. Hanggang sa ituloy ni Apostol Pablo tungkol sa mga taga-Efeso, lumalalim ng lumalalim, dumating sa kabanalan hanggang ituloy niya ang ebanghelyo patungkol sa pakikipagbaka natin. Dahil kung hindi ka nakatagal sa araw ng masama, ikaw ay magiging alipin ng masamang araw na yun. Kailangan mapagtagumpayan mo ang araw ng masama para hindi ka maging alipin nito. Ikaw ay maging malaya ayon sa panukala ng Diyos. Amen? Ganon tayo inihanda ng church. Kaya merong ganitong pangangaral upang tayo ay makatuto sa mga bagay na ito. Amen? At yung bagay lang naman. At yun din naman ang ihahatol ng Diyos sa atin. Paghatulan tayo ng Diyos ayon sa kalayaan, hatulan tayo ng Diyos ayon sa katuwiran, hatulan tayo ng Diyos ayon sa Ebanghelyo. Ayon sa mga bagay na napag-unawa natin sa banal na kasulatan. Amen? And we must comply to the Word of God. Ayon sa salita ng Diyos. Comply tayo. Ngayon, naunawaan mo ang ebanghelyo ng kaligtasan, naunawaan mo. Pero ikaw naman ay mapanghatol. Hindi nararapat. Kaya balik ka doon sa una. Huwag kayo magsihatol upang magkangatulan. Amen? At sa hatol na yung iahatol sa iyong kapatid, ay doon kahatulan ng Diyos. So hindi. Balik ka sa mga pangunawang yon. At hanggang lumago ka ulit, at matutunan mo ulit ang kabanalan, at punta tayo ulit sa Ebanghelyo na itinuturo sa atin. Pero ang itinuro sa atin ng Diyos is step by step.
sa iglesia nito. Amen? Kung naman, yung pagkakilala sa isang Diyos, hindi pa naman talaga ganun kalalim na ang Diyos ay nagkatawang tao. Basta itinuro lang na sumasampalataya tayo sa isang Diyos. Tapos, andun na tayo sa mga kabanalan, andun tayo sa pag-aaral ng kung ano ang nararapat nating ugaliin at pamumuhay. Amen? At ngayon, salamat sa Panginoon. When the fullness of time has come, ito na, pinangyari ng Diyos. At nakita nyo, sunod-sunod na ang lahat ng mga pangyayari. Kaya tama ang sabi ng Biblia, ako ay madaling pumaparito. Amen? Dahil nung simulan niya mga bagay na ito na ipahayag sa atin, 14 years, maiksing panahon lang yan sa Panginoon. Kaya sabi niya, madaling pumaparito. Madaling pumaparito, 14 years na, bakit wala pa? Maiksi yan sa Diyos. O sige, tignan na natin, sige. Nung gawin niya ang mga bagay niyon, isang taon dumating siya. Ano sa tingin ninyo? Naunawaan niyo kaya ang mystery of the gospel? 1 year na itinuro sa inyo ang pagkakatawang tao ng Diyos. Natanggap niyo ba agad? Na si Jesus Christ, taong totoo? Eh kung dumating ang Panginoon sa panahon na yun, 1 year after na ituro, saan kayo pupulutin? Di ba? So, yung grace period ng Diyos, 7 years, 14 years, is enough. Hindi yan matagal. Buti nga, niloob pa ng Diyos na 7 taon, 14 years na ituro sa atin yun. Dahil maunawaan natin. Dahil kung hindi ninyo maunawaan ang Ebanghelyong yun, hindi natin alam. Dahil sabi niya sa mga Thessalonians 1:8, 2 Thessalonians 1:8, ayan o, Ebanghelyo. Sa mga makikiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Anong darating sa inyo? Paghahatol ng Diyos. Buti nga, pinatagal pa ng Diyos para maituro sa atin ng mga mangangaral ng puspusan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Dahil kung hindi ninyo naunawaan sa araw na yon, sa pagparito ng Panginoon, iiganti ang Panginoon Diyos. Amen. Siguro, kung may mabuti kayong mga nagawa, baka pwede pa, nadadami kayo sa paglipol, pero maghintay ka sa araw ng paghahatol ng Diyos. At sa paghahatol na yon ng Diyos, hindi mo pa alam saan ka pupunta, sa kaliwa o sa kanan. Kita nyo? Pero kung maunawaan mo mga bagay nito, 9. Sa kapangsahan, yung mga ano to, yung mga hindi nagsikilala. 1 Thessalonians 5:9. Okay. 8, tingnan natin kung sino yung mga ito. Dapat palibasa mga anak, tayo ng araw, mga pigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at maging turbante ang pag-asa ng kaligtasan. Itong mga to, yung mga anak tayo ng araw, ay yung mga naliwanagan. Basahin niyo ang 1 Thessalonians 5:1. Ito yung mga naliwanagan ng aral ni Kristo, naliwanagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nakaunawa, nakarinig, at nakaunawa ng mga pangangaral. Ano ang sa kanila? Ito, may pag-asa ng kaligtasan. Verse 9. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Yung 7 years, sabihin natin, ang tagal naman, pero may panahon. At yung 7 years ay perfect timing ng Diyos para sa atin. Para maunawaan yun. Kasi kung
Dumating siya agad, a year after na ipahayag niya sa atin ang hiwaga ng Ebanghelyo. Baka nagkakagulo pa tayo nun. Amen? Marami pang nagkakagulo. Pero ito, hinayaan ng Diyos para maunawaan natin upang magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan sa ating pananampalataya. Palakpakan natin ang tayo. Salamat sa Diyos. Pinatagal pa niya ng konti. Amen. Amen. Ito sa tingin nyo, itong gera na to, tatagal pa ba ng 7 taon? Yung mga wala pang handa, sabi nila, tumagal pa para makapag-ipon pa ng paghanda. Yung mga ubos na ang handa, tingnan natin kung saan tayo. Pero ang ating pag-asa sa ating pananampalataya ay ang pagliligtas ng Diyos. Amen? Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Amen? At ang salita ng Diyos naman ang mag-iingat sa atin. Revelation 3:10. Maganda to eh, Revelation 3. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sinunod mo ang salita ng Diyos. Amen. Handa kang magtiis, handa mong gawin ang mga pagsasakripisyo dahil sa salita ng Diyos. Pagsunod lang talaga ang susi. Sabi ng Biblia, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Kita nyo? Kaya sabi ko sa inyo, mas mainam kung mayroon tayong imbak, mas mainam kung mayroon tayong handa. Pero naniniwala ko, ang tulong ng Diyos ay darating sa mga matuwid ayon sa nakasulat at tinulungan ng lupa ang babae. Magsisipag lang tayo. At kayanin yung kumain ng saging araw at gabi. Kayanin yung kumain ng kamuting kahoy araw at gabi. Siguro saging araw at gabi, ang kamuting kahoy sa tanghali. May talbos din naman. Sa bahay pa lang ng bago. Yun ang araw yun ang panahon ng kapanganiba para sa atin. Amen? Para sa atin. Ngunit mapalad tayo sapagkat may pagliligtas ang Diyos. May pag-iingat ang Diyos. Pagsunod lang sa salita ng Diyos. Kaya, pinapalago tayo ng Diyos. Pinapalago niya tayo sa pananampalataya, pinapalago niya tayo sa karunungan at sa kaunawaan, at pinalalago niya tayo sa ating pananampalataya. At ito na, meron din akong parang nabasang verse noon na sa panahon ng verse, yung Justin yata, sa panahon natin tayo sila kuluhan, ngayon naman ang araw ng kaligtasan. Somewhere, Bible. Purihin ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay maniwala at sumampalataya sa Biblia. Amen? Sapagkat accurate ang Biblia ayon sa kanyang mga pagbabayad. At tuloy mamaya ang ituturo ko sa inyo, magbabasa lang tayo ng mga bagay na nakasulat sa Biblia na siyang naganap, na siyang magaganap, naganap at siyang nagaganap at magaganap. Amen? Kasi binasa ko yung Daniel chapter 11. Para akong nanonood ng World War III. Tignan niyo, basahin niyo. Siguro mamaya, matandaan na natin. Para ka nanonood ng World War III. Ganito ang mga mangyayari.
Ito ang at ito lahat ay nakasulat na sa banal na kasulatan. Amen? It shall come to pass. At ang gagawin na lamang natin ay maniwala, sumampalataya. Amen? Sa Biblia. Sapagat ang accuracy ng Biblia ay totoo. Ito ay kwento ng buong mundo, ang Biblia. Hindi nakasama yung mga ibang bansa, Great Britain, hindi nakasama ang Amerika, hindi nakasama ang ibang kontinente. Pero doon kasi nagpasimula. Amen, doon nagpasimula. Ayon sa kwento ng Biblia. Dumami ang tao, panahon ng Babylonian Empire, which is ang Babylonia ngayon ay ang Iraq. Amen. At dumating ang pamumuno ng Medo-Persia at ang Persia is Iran. Amen. Hanggang sa lumawak, dumating ang pamumuno ng Roman Empire. Amen. At hanggang sa ngayon, Roman Empire. Amen. At hanggang sa nagkaroon na ng mga yung deployment ng mga tao kung saan lugar na napunta. Ang Israel naging intact, ang Egypt naging bayan, ang Arabia, Asia, ano pa bang mga bansa sa Biblia na binanggit hanggang sa ngayon ay nandyan sila. Syria, Lebanon, ano pang mga bansa? At yung mga landmark ng Biblia, Sinai, ano pa ba? Marami. Ang Israel nandyan. Okay. Isang katanungan, kasi di ba ang cedar is a tree of God. Sumasali sa isip ko. Cedar is a tree of God. Bakit ang carrier ng cedar is, alam niyo ba ang carrier ng cedar? Sa bandila ng cedar, anong bansa ang may cedar sa kanilang bandila? Alam niyo? Lebanon. Sila ang carrier ng cedar. Cedar is a tree of God. Ngayon, ang carrier ng cedar is kalaban ng Israel. Kalaban ng Israel. Ito pala ang kwento niya. Ang Lebanon ay dating lupain na nasapok ng Israel. Israel talaga. Sa Israel yan. Eh, ganito, ang Syria, sa Israel yan, ang parte ng Turkey is malaking bansa, nasa hilaga ng Israel. Malaking bansa yan. Part ng Turkey sa kanila. Part na lugar na bansa ng Jordan, napakalaking bansa din ng Jordan, nasa gilid nila. Kanila din yan. Malaki ang bansa ng Israel nung una na ipinangako ng Diyos sa kanila. Malaki. Yung part ng Turkey, ang Lebanon, ang Syria, yung part ng Jordan, hanggang sa baba, hindi yung Jordan River, yung bansang Jordan, yung mga bahagi niyan ay sa Israel talaga. At ang part din ng Egypt, kanila din yan. Sapagkat yung Mount Sinai ngayon ay bahagi ng Egypt. Nasa Egypt ang Sinai. Kung saan makikita mo ang Biblia na doon ibinigay ang 10 utos, doon na malagi si Moses para makipag-ugnayan sa Diyos. Diba? May research din ako yan kasi pupuntahan ko sana yung mga lugar na yan. Sa Sabado sana, alis kami, punta ako ng Israel. Yung gana, hindi na matutuloy. Kasi nga, ito sa mga kaganapan. Yan ni-research ko. Pag ni-research nyo ang mga lugar na yan, matutuwa ka. Talagang totoo ang Diyos sa Biblia. Amen? At ang mga kaganapan sa Biblia, yung accuracy nito ay intact. Ganun siya. Ayon sa pagkakapahayag ng Biblia,
at ayon sa geography natin ngayon, sa mga lokasyon. Napaka ganda ng mga bagay na ito. Nasira nga lang dahil sa mga bansang pasaway. Sa mga bansang pasaway. Malaki ang dating Israel na naging maliit lang ngayon dahil na ito. Mamaya, pag-aaralan natin mga bagay na ang Biblia ay tunay, ang Biblia ay totoo. At ang mga bagay na nagaganap ngayon ay nakasulat na sa banal na sulat. Amen. Nasa atin na lamang kung paano natin saliksikin, kung paano natin sampalatayanan, at kung paano natin i-impok sa ating puso at kaisipan ang mga pahayag na ito ng Biblia. Amen. Pagdating sa pag-ugali, ayusin natin ang ating sarili sa kabanalan. Amen. Alaguin natin ang ating sarili at sa Ebanghelyo, unawain natin ang banal na kasulatan. Sapagkat ang lahat ng ito ay nagkakalakip para sa bawat isa sa ikaliligtas natin at sa ikaluluwa natin. Kaya tayo po sa tayo mga kapatid. Amen. So Lord, prepare me. Lord, prepare me. Innocent to yes, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. Ito po sa Panginoon. Pagbanal po rin po Diyos sa umagang ito. Narito kami sa pagpupuri at pagsamba, sa pagluwalhati at sa pagdakila sa iyo, Diyos. Ng aming mga himig ng mga papuring na awitin, nawa ay naging mabangong sambyo sa iyong harapan. At kami sa oras na ito, sa aming pagdulog sa iyo, kami ay nagpapakababa na aming inihahayag sa aming sarili na kami ay walang anuman kung walang Espiritu sa amin. Kaya panahanin mo sa amin ang Espiritu Santo, O Diyos. Nagabayan kami sa lahat ng aming pamumuhay, sa mga pag-uugali, sa aming pananampalataya, at sa kabanalan mo, Diyos. At hanggang tanggapin namin ang kaunawaan at karunungan sa mga ebanghelyo na ipinangaral sa iyong mga lingkod at mga apostol at mga propeta, upang sa amin ay dumating ang karunungan at ang kaalaman ng pagkakakilala sa iyo, Diyos. At salamat po sa lahat ng mga bagay na ito. Dakila ka, Panginoon. Ang aming maunawaan ang lahat ng ito. Kami, O Diyos, ay magiging panatag sa aming mga sarili. Kung aming makikilala ang iyong kalooban, hindi kami mga babalisa, kundi kami ay mga tutuwa, sapagkat ang lahat ng ito ay kaganapan ng mga salita ng Diyos. Kaya Panginoong Sus, sa aming pananampalataya at sa aming mga paglilingkod, kami ay magpapatuloy, O Diyos, at susunod sa mga pangungusap at sa mga salita mo, upang tanggapin namin din naman ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas, ang mga pangako mo sa amin na ipinahayag mo habang kami, Panginoon, ay nagsisipanatili sa iyong mga salita. Kaya Panginoong Sus, narito ang iyong mga lingkod sa bahay purihan na ito. Kasiyan mo kami, O Diyos. Lingapin mo kami, Panginoon. Ang kaunawaan at kaalaman ay pagkaloob mo sa bawat isa, O Diyos, upang kami ay mga panatag sa aming mga sarili at magawa namin ang iyong kalooban at may pagtagumpay namin ang aming mga sarili sa aming pananampalataya. May pagtagumpay namin ang aming sarili sa aming pagsunod sa iyong mga salita. At sa pamamagitan nito, Lord, kami ay tatanggap
ng mga gantimpala ayon din naman sa aming mga pagpapagal at ayon sa aming mga gawa. Ito ang iyong salita, O Diyos, na aming sinasampalatayanan, sapagkat ito ang aming naunawaan ayon sa pahayag sa aming Diyos ng iyong Spiritong Banal na iyong sinugo para sa bawat isa. Salamat po, Diyos. Patuloy mo kaming pinapagpugayan at ng iyong Santong Espiritu. Salamat po, Diyos, at patuloy mo kaming nililingat at ipinapaunawa mo sa amin ang mga magandang bagay ayon sa iyong mga salita. Ito, Panginoon, ay hindi namin kalugihan, kundi bagkus kayamanan para sa amin, sapagkat naunawaan namin kung ano ang mga bagay na iyong pangyayari, ang mga bagay na iyong gagawin, at kung paano mo pinangyayari sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu, Diyos. Kaya, Lord, ano man ang mga bagay sa amin na ay nagpapahirap o nagpapabagal ng aming paglago, sa pangalan ng Jesus, O God, patayain mo kami at tanggapin namin ang paglago sa pamagitan ng iyong mga salita na sa amin, O Diyos, ay maging katuwiran, maging batayan ng aming mga pamumuhay at pag-ugali upang kami maging karapat-dapat sa iyo, Diyos, sa kabanalan at sa katuwiran, sa kapayapaan at sa katiwasayan at kaayusan, at sa iyong Ebanghelyo, Diyos, na sa amin ay nagpaparurong at aming makilalang lubos ang iyong kadakilaan, ang iyong gawa, ang iyong panukala, ang iyong mga salita, at ng iyong pamamagitan sa iyong mga lingkod, ilaw ng iyong mga minamahal. O Diyos, sa umagang ito, patuloy mo kaming pagmamahal, gabayan ng iyong Espiritu Santo, at hukuban mo kami ng iyong presensya, at papagtibayin mo sa amin ng iyong mga salita na aming sinasampalatayan ayon sa aming banal na pananampalataya. Sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang